Okay, so start na tayo sa ideal gases naman tayo. So, at that ideal gases, so ito yung gamit natin sa thermodynamics or what we call the perfect gases. Ideal, kaya nga ideal, di ba? Ibig sabihin perfect or 100% na walang losses, ideal. Okay? So, in that general gas law equation, so, natin to. I-derive natin. So, commonly, alam naman natin na yung natin, or equation ng state natin will be equal sa PB is equal sa MRT. Tama? So, from here, sabihin natin, assume natin, ito yung thermodynamic system natin. Itong part na to. Okay? There's a certain thermodynamics siya dito. Okay? So, from here, thermodynamic system yan. Okay? So, this thermodynamic system, assume natin na meron siyang tinatagong volume. So, may volume yan. Tama? May volume tong, na to, thermodynamic system natin. Then, from here to here, at this portion, so, nag-a-act dyan yung force. Or, in other words, meron tayong mass. So, meron tayong mass dito na nag-a-act. Okay? So, ito force. Tapos, may weight ka dito. So, weight will be equal kasi yung force, yun yung pababa, weight ang pababa, and then force yung pataas. Tama? So, ang mangyayari, so, at this portion, itong fluid natin to, so, assume natin may fluid yan, may, yan. So, sabi natin, close yan, naka-close lang. So, ganyan siya. Parang pa ganyan. So, open yan. So, merong, yan, may certain gas dito. So, at this certain gas, meron niyang R na tinatawag or what we call the gas constant. So, meron yan, nakalaan na, certain gas. And then, at this portion, kung yan, kung thermodynamic system yan, so, meron yung initial temperature. So, meron yung temperature. Yung temperature na tinatago yan. So, meron na tayong temperature, meron tayong R, meron tayong mass, meron tayong force. At that, force tuloy, volume. So, at this certain portion, siyempre, itong natin na to, itong thermodynamic system natin, is open through the surroundings. So, meron yung tumutulak na pressure or what we call the PATM. Okay? So, at this portion, may PATM tayo. So, meron kang force times the volume of this portion. Force times volume will be equal sa work. Tama? Will be equal sa work non-flow, which is closed system. Sabihin natin, closed system yan. And then, here, this MRT, diba? Will be equal yan dun sa diba, ang natin, kung closed system, Q minus work, Q is equal to delta U plus work non-flow. Tama? From this equation. Okay, so Q minus delta U is equal to work non-flow. Okay. So, alam naman natin yung Q natin. Q will be equal sa mCp delta T. And then, this one will be equal sa mCb, tama? mCb delta T din is equal sa work non-flow. And then, this portion will have heat here. So, hinapply natin ang heat. So, itong air natin, meron daladalang internal energy yan. So, nagkagulo. So, merong kagulo yan. So, from here, pwedeng factor out natin yan, and delta T, then CB minus CB to So, CB, therefore, work non-flow will be equal sa M, ito,
Diba? Cp is equal sa R plus Cv. Tama? So, therefore, R to. Tama? R delta T. So, therefore, this portion will be equal sa Q minus delta U. Okay? So, nirelate lang natin siya in terms of the ideal gas law. Okay? Okay, so din siya na-derive. Okay? So, i-ano natin? So, alamin natin yung mga unit niyan. So, di ba, PB is equal sa MRT. How about naman kapag muli, may ano siya, meron siyang mole. In terms of mole naman yung mass mo. Kasi ito, in terms of mass, how about naman in terms of volumetric? Ito, gravimetric. Tapos ito naman, volumetric. So, N, R bar, then T. Tama? So, from here, isa-isahin natin to. Yung unit na ito. So, ang unit na ito will be equal sa kilopascal. Or, kung walang binigay na value, 101.325 kPa. Okay? And then, lagi siyang nasa standard condition. So, 101.325. In terms of English, 14.7 pounds inches square. Ito, kilonewton per meter square meter. And then next is in terms of MKS. So, MKS will be equal sa 1.332 kilogram per centimeter square. Kilogram force, Kilogram force. So, force to. Okay. Then, next will be the volume. So, volume will define as a ito yung occupied space dito sa ano natin, dito sa thermodynamic system natin. So, volume unit will be meter cube or in English, feet cube or in SI, MKS, centimeter cube or cc, like that. Okay? The next will be the mass. So, kapag mass natin will be equal lagi yan sa kilogram mass. Kasi mass eh. Okay? And then, in terms of SI to. In terms of English, pounds mass. So, pounds mass, so English. Then, next, MKS natin. MKS will be in gram. Gram mass. So, MKS yan. Okay? Hindi KMJS Iba yun. Tapos, ito naman, R. So, sa R will be equal sa R natin will be equal sa lagi sa R bar yan. So, R bar over molecular weight, which is the gas constant, R. Or, the unit nyan will be equal sa kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Or, in terms of BTU naman, BTU, English, ito SI. So, BTU per pound. Rankine. Or, pounds, force, then feet over pound mass Rankine. So, in terms of English to. English. How about naman in terms of MKS tayo? So, MKS in terms, so, gawin natin kilokal yan. So, kilokal per kilogram Kelvin. Okay? Okay. Then, itong temperature naman. So, temperature will be laging absolute yan. Laging absolute ang value niyan. Absolute. So, from here, ang unit natin, SI, Celsius, or Celsius plus 273, laging absolute. So, dapat naka-Kelvin yan. And then, pag Rankine, equal sa degrees Fahrenheit plus 460. So, laging ito yung gagamitin mo. Okay, dalawa lang yan. And then, how about naman itong si N? Si N. So, si N, yun yung tinatawag natin na mole of gas. So, sa mole of gas, meron tayong unit niyan. So, ang unit natin dyan sa na yan is
in terms of SI, so kilogram mole. Kilogram mole, magkadikit lang yan. Then, next is pound mole. Okay? Then, in SI, ganun din. Kilogram, in MKS, kilogram mole. Okay? Then, R. How about itong R? Okay. So, ito yung R naman natin. Sa R natin, meron tayong constant value yan kasi ito yung universal gas constant natin. So, universal gas constant natin will be equal sa 8.3143. 8.3, I love you. Diba? Kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? Kelvin. Kelvin, tapos may nakadikit yan dito na kilogram mole. Okay? Or per mole. Tama? Per mole na lang. Lagay mo na lang dyan per mole. Okay? Kasi hindi naman ano eh. So, per mole na lang lagay natin. Ito sa SI. And then, how about naman sa ano? Doon tayo sa English. Sa English, 5, ano ba yan? 1545. 1545 BTU. BTU, tama ba? BTU or pounds? Pounds pala. Pounds, force, pound, feet, pound mass, Rankine, mole. May mole dito. Okay? And then, sa ano naman? In terms of BTU, so pag BTU, divide mo lang yan ng 778. Divide mo lang 778 to. So, from here, magkakaroon ka ng 778. So, 1.985. 1.985 BTU per pound mole, then Rankine. Then, in terms of, ito yon English. In terms of SI naman, SI tuloy, ano na naman, MKS. So, MKS will be equal, diba itong properties na to, equal din yan dun sa ano? Diba, 1.85 kilocal. Kilocal per kilogram, diba itong property na to, equal dito yan, mole, then Kelvin. Equal yan. Ipoprove ko sa inyo, kahit ano, equal yan. So, ayan yung mga value natin. So, temperature, ito pa rin yan. So, ayan yung mga basic natin na kailanganin sa thermodynamics. Okay, sa ideal gases. Para mas maintindihan natin. So, PBMRT lang. Okay. So, ito. So, start na tayo sa ano. Sa ano naman tayo? Sa derivation naman tayo ng mga ideal gases naman tayo. So, sa ideal gases, meron tayong tatlong ano yan? Tatlong laws. Yung una natin is si Boyle's law. Next is si Charles law, then Gay-Lussac law, okay? So, from Boyle's law, pag sinabing Boyle's law, ito yung, ano natin, processes wherein temperature will be remain constant. So, temperature will be constant. Okay? Held constant. Okay? Or kung i-define natin, ano ba? Nakalimutan ko. Yung volume will be varies inversely. So, varies inversely from the temperature, from the pressure, absolute pressure. Okay? So, ang mangyayari niyan, kung temperature is constant, so, volume will be varies. So, varies, di ba sabi? Varies inversely with the pressure, absolute pressure. So, gaganyan yan. Magkakaroon ng proportionality constant. So, 1 over P. Which is equal sa B equal sa 1 over P. Okay? Or, kung kukunin natin yung ratio niyan, the volume 2 over volume 1 is equal sa P1 over B1 kasi inversely nga. Therefore, ito yung Boyle's law.
How about naman si Charles Law? Si Charles Law, pag sinabing Charles Law, ito yung, ano naman, about sa pressure, held as constant pressure. So, ang ibig sabihin naman nito, kung analyze natin, yung volume varies directly from the temperature. So, from here, volume will varies directly from temperature. So, therefore, B is equal sa T. O, kunin natin initial sa final. So, B2, B1, T2, T1. Okay, so ito yan. Ibig sabihin ng Charles Law. So, Charles Law is constant pressure. How about naman si Gay-Lussac? So, si Gay-Lussac ba? Si Gay-Lussac. Bakla to. Gay-Lussac, okay? Gay-Lussac law. So, therefore, volume will be equal sa C. Constant. So, ang ano naman nito, kung i-define natin sa so, pressure will be held as directly proportional from the temperature. Okay? So, therefore, P is equal sa T. And then, kunin natin yung final sa initial ratio, P2, P1, T2, T1. Okay? So, ito yung makakuha natin temperature. Okay. So, in this case, i-derive natin yung combined gas law. Kasi nga, combine eh. So, in this case, ito yung derive natin. Okay. So, meron tayong PV diagram. Okay. At this PV diagram, meron tayong point 1. Meron tayong at point X at a certain portion. So, ito, nag-increase siya. So, at a constant pressure. So, constant pressure, Charles Law. Okay? Then, next, meron tayong volume dito. Constant volume from here to here. So, magkakaroon ka ng volume will be constant. Kasi PV diagram yan, di ba? PV diagram. So, ito at point 2. Okay. So, ito, constant volume ka. So, ito, tingin ka dito. Okay. So, palitan mo lang yung final will be Bx. So, ito na yan, di ba? Ito na. Lagay natin dito. Bx na lang siya. Lagay natin Bx over B1. Kasi B1 yung subscript mo dito. Is equal sa T. Tx na lang, di ba? Tx over T1. So, meron tayong first equation. Ito yung first equation natin. Equation 1. Then next, from here to here. From 2 to x. So, ito, constant volume. So, saan may constant volume? Ito, si Gay-Lussac, yung bakla. Okay? Okay? So, bakla ito. Tapos ito, lagay natin dito. So, kung pressure to, di ba? Final to. Final. So, lagay natin dito, Px. Di ba? Px over P1, P1 tuloy, P2 is equal sa okay, nakatipa ako. Wait. Then, Px will be equal sa Tx over T2. Okay? Okay. So, from here, we can consider this pressure from here to here will be equal. So, P1 and then Px will be equal. And then, at this portion, so, P2 and then Px will be equal. So, pwede pala natin palitan to. Palitan natin. So, ilagay natin Tx, lahat siya Tx. Okay? Equate natin by Tx. So, Tx, lagay natin dito. So, Tx is equal sa, so, transpose mo dito. So, Bx will be held as B2. Tama? So, B2, T1. Okay? Over B1. Okay? So, ito yung another equation natin na derive. So, from here, Tx ulit. So, Tx will be equal sa, so, Px will be equal sa P1. Tama? So, P1, T2. Over, P ano na siya? Oh, wala na tayong tinta. P2.
So, from here, ito. Equate mo yung dalawang equation na yan. So, pag equate natin yung dalawang equation na yan, so Tx, so therefore, B2, T1 over B1. Wala nang tinta. Mahirap talaga. Okay, B1, T2 over P2. Medyo lumalabo na. Wait lang. Okay, so tuloy na natin. So, ito, pula na ulit tayo. So, T2, P1, then P2. So, rearranging, lahat ng tool, ilagay natin dito sa kabila. So, lahat ng tool, lagay natin. So, P2, B2, over T2 is equal sa, punta natin ito dito, P1, B1, P1, over T1. Okay? So, therefore, ito na yung tinatawag natin na combined gas law. So, combined gas law yan ni Gay-Lussac saka ni Charles Law. Okay? So, dyan siya na-derive. And then, at this portion, so, may tinatawag tayo na, PB-MRT, di ba? PB is equal sa MRT. So, therefore, equal pala sa MR. Tama? Ngayon natin. Equal pala yan sa MR. Okay. So, na-derive natin siya isa-isa. Tama? Wala na naman tinta. Okay. So, ayan. Okay, basta laging tatandaan, yung ideal gas law natin is nadiderive lang siya din sa tatlong equation of state. So, itong Boyle's law, Charles law, saka Gay-Lussac. So, gagawin natin ngayon is yung mga equation natin na kakailangan sa ideal gas. So, from here, na-derive naman natin na yung R, di ba? R will be equal sa CP minus CB. Tama? Number 1. Then, next is the ideal gas law. Yung ideal gas law natin, nakuha naman na natin, di ba? PB is equal sa MRT, then equal sa NR bar T. Okay. So, from this portion, kunin natin yung ratio ng R natin, ng R bar. So, from here, R ng gas can be equal sa, so, kunin natin dito, MRT is equal sa NR bar T. Cancel yung T. So, magkakaroon ka ng R ng gas, tama? Is equal sa NR bar over M. Okay. Ito yung R gas natin. Okay, may napapansin ba kayo dito? Ano ibig sabihin nito? Diba, ang molecular weight natin, molecular weight will be equal sa, or mass will be equal sa molecular weight times the N, or the mole, number of mole. Or kung gusto mo mapadali dyan, so M and M's. M na maliit, M na malaki, then N. Okay? Then, ilagay mo dito, which is equivalent ng molecular weight natin. Molecular weight will be equal sa M over N. O therefore, divide both side by N. So, magkakaroon ka ng, divide both side by N. So, N over N, then R, then M over N. Cancel to. So, magkakaroon ka ng R ng gas. R ng gas will be equal sa R bar over molecular weight. So, dyan natin siya na-derive. Okay? So, dito lang sa M&M's. Nagsimula ang lahat. Okay? So, okay na tayo dyan. Then, next natin is the partial pressure. Oh, meron pa pala. May ano pa ako. Kung sa partial pressure, nanggaling din yan dun sa sa ideal gas natin, sa ideal gases natin yan. So, which is equal sa PB is equal sa MRT. Okay? So,
at a certain volume, sabihin natin may room tayo or sabihin natin room. Okay? At this certain room, close yan room na yan. Close to. Okay? So, meron tayong pressure dyan. Pressure, sabihin natin total pressure. At that total pressure, it compromise, meron tayong total pressure. So, at that total pressure, meron niyang may P yan ng air, halo-halo, may P ng air, sabihin natin P ng air, P ng carbon dioxide, P ng nitrogen. So, halo-halo yan. Ibig sabihin, summation siya ng ito sa loob to ng room. And corresponds certain gases. So, multiple gases ang nakapaloob dito sa natin, sa partial pressure natin. So, kukunin natin partial pressure niyan. MFP total tayo. Okay? So, etong rate ng natin, rate ng yung volume natin, since ito ay room, so volume natin ay hindi nagbabago. Tama ba? Kung ano yung volume nito, volume na itong itong room na to, ganun pa rin yung volume. So, therefore, B1 will be equal sa B2. Okay? And then, next, since ito ay room lang ito, assume natin walang change in temperature, walang increase in temperature dito. So, temperature will held constant also. Tama ba? So, therefore, T1 and equals sa T2. Okay. And then, next, so, kung meron tayong, i-held natin siya as constant, so, punta na tayo dito. Kasi meron initial value, di ba? So, punta tayo sa combined gas law. So, kapag in combined gas law will be equal sa P1, B1, tama? B1 is equal sa MRT1, tama? Or ilagay natin dito, so P1, B1 over MRT1 is equal sa P2, B2 over MRT1. Ay, T2. T2 lahat yan. Okay? So, ito. So, from here, same ang mass mo. Same ba ang mass? Then, same ang volume natin. So, volume will be cancelled. Then, same temperature will be cancelled. So, therefore, ang matitira is P1 over MR, certain MR1, then M1, then from here, P2 over M2R1. Okay. So, next. So, kung ito ay, natin, so, natandaan nyo pa yung formula ng mass. So, from formula ng mass, di ba, mass will be equal sa molecular weight times N. Tama? Number of moles. Okay, so, from that number of moles, so, lagay natin dito, palitan natin to, P1 over molecular weight times the N. Okay. N. And then R bar. Okay? So, ito ay P2 and then ito naman ay M ng molecular weight ng certain gas times number of moles times R. R2. Sabihin natin R2 na lang. Okay. So, ito, pwede ba natin palitan to? Kasi parang wala akong nakikita magka-cancel dito eh. So, ito, pwede ba natin palitan tong M1? Palitan natin ng NRT, ng R, ng N, tapos R bar. Tama? N R bar. Tapos ito, P2, N R bar talaga. O, ito, hindi naman magbabago yung R, diba? Constant yan. Therefore, ito 2, ito 1. So, cancel si R. Therefore, magkakaroon ka ng P1 will be equal sa P2 times N1 over N2. Or, pwede ba natin pangalanan itong PT over NT? Then, here,
pwedeng R bar. So, magka-cancel pa rin, di ba? Cancel, cancel. So, pwede ba natin pangalanan dito PT? PT, tama? So, PT N1 over N total. Okay? So, therefore, ang partial pressure pala natin, partial pressure will be equal sa, in general, will be equal sa pressure 2 over pressure 1 is equal sa number of moles 1 over number of moles 2. Or, in other term, PT or P1 will be equal sa NT over N1. NT over N1 ba? Mali, mali. N1 over N2, NT. Okay? So, ito lang yan. Partial pressure natin. Okay? So, gets na. So, dun siya na-derive. So, from here, maglalaro ka lang dyan. Partial pressure. So, P total will be equal sa P1 plus P2 plus P3 and so on. Okay? So, yun yung partial pressure. Pag sinabi yung partial pressure. Okay? So, mag-assume tayo. Diba, di ba sinabi ko, di ba, may air dito, air saka, sabihin natin, meron tayong air, CO2, tapos plus nitrogen. Or, wag na nitrogen kasi kasama yung air, so sabihin natin H2O na lang. H2O sa water. So, from this case, meron tayong PT will be equal sa P total air, pressure ng air, then partial pressure ng carbon dioxide, plus partial pressure ng H2O. So, gusto natin makuha yung partial pressure ng natin. So, dito lang tayo titingin. So, PT, P total will be equal sa P ng air, equal to sa N ng air over N total. Okay? N total. Or PT will be equal sa P ng CO2 equal sa N ng CO2 over NT. So, laging ganyan. I-derive mo siya. Then, next is the PT over P ng air at P ng H2O plus equal sa N ng H2O over NT. Okay, so madali lang yan. So, ganyan lang. So, mamaya-maya mag-solve tayo ng mga problem. So, ito. Ganyan lang yan sa partial pressure. Basta laging tatandaan, yung volume natin dito sa isang room na to, kung ano yung volume ng air, yun din yung volume ng CO2, yun din yung volume ng H2O. Kasi nasa isang room sila eh. Tama? So, therefore, volume air equal sa volume ng CO2 plus volume na equal sa volume ng H2O. And then, kung ano yung temperature dito, kasi isang room lang, temperature ng air, temperature ng CO2, temperature ng water, equal yan. So, T air, T CO2 equal din sa T ng H2O. Okay, so ito yung laging tatandaan kapag partial pressure. Okay, how about naman kung wala ka nito? Wala ka nito, di ba? So, madali lang yan kapag wala ka niyan. So, halimbawa, di ba PT will be P ng H2O, H2O yung nahanap mo, sabihin natin, then N ng H2O over NT. So, kung kukunin natin partial pressure nito, so PH2O will be equal sa PT times NT, times NT tuloy, times N ng mababaligtad pala to, wait. So, magkakaroon ka ng N ng H2O, then NT.
Okay, parang mali ako. Ito lang pala. Hindi pala ganyan yan. So, ito, 2 pala to. Kasi, so 2 saka 1 to. Okay, so mangyayari, mabaliktad pala to. So, ito, sabihin natin dito na yung air, total. Ito, air na. So, ganyan. Kaya pala parang hindi ako familiar dito sa So, NT, then CO2. Then, ito naman, NT, then CO2. Okay, so ito, hindi na magiging ganyan. So, N ng H2O na to. Over N, hindi, magiging, tama, NT. So, ayan na yung formula mo. So, from here, wala kang N, wala kang NT. So, ang given mo lang is mass. Sabi natin, given mo is mass. So, paano natin ito-solve yan? So, from this equation, di ba, N, ratio mo, N0, and then NT, di ba, given natin sa molecular weight. So, M is equal sa molecular weight ng H2O times molar. So, to get this one, meron kang mass, alam mo naman yung molecular weight ng H2O, so meron kang mass. From here, makukuha mo yung number of moles na ito. Tama? So, number of moles niyan. So, kung given ka ng mass, so, alam naman ng H2O ay molecular weight, which is equal sa 18. Tama? 18. Kasi ito 2 plus 16. So, 18. 2. Tama, mali pala. 2 plus 16. So, 18. So, ang mangyayari is mass over 18. So, makakuha mo na. Get na to. Makakuha mo na yan. Over this total. How about naman tong N total mo? So, sa N total, ganun din. So, N total will be equal sa mass total over molecular weight ng all gases na sama-sama. Sama-sama yan. Or, ang natin dyan, ang gagawin natin, is summation siya ng all gases natin. Summation siya ng all gases. Okay, so makukuha mo yan, isa-isahin mo yan. So M ng air sa mass ng air sa CO2 tapos sa H2O. So isa-isahin mo, pagsasama-samahin mo yan. Okay? So ganun lang pagkuha niyan. So madali lang, makukuha mo na yung partial pressure nito. Okay? So nagbigay lang ako ng example. So medyo madali na yan. So proceed na tayo dun sa Amagat's law. So, sa Amagat's law naman, ito naman yung tinatawag na natin, additive volume law, or what we call as a partial volume, Amagat's law. Tatandaan, partial volume siya, kapag, so, kanina, di ba, pressure total plus P1, P2, and then so on, but here, B total, so Amagat's law, So, from here, B total will be equal sa B1 or sabihin natin volume ng air plus volume ng H2O plus volume ng CO2, yung kanina example. Okay, doon din yan sa certain room na example natin kanina. But here, volume naman siya. Okay, and then pressure and then volume is mixing. Okay, partially mixing on that portion. Okay, so from here naman, Amagat's law, kung kanina, ang pressure natin, diba, partial pressure, PT will be equal sa P1 equal sa NT over N1, diba? Ganyan yon. Kung sa volume naman, palitan mo lang yan. Palitan mo lang to. So, magkakaroon ka ng BT will be equal sa B1, BT, B1, and then NT over N1. Okay? So, ganyan lang yan. Okay? Same principle din ang Amagat's law. Kasi ito, volume, in terms of volume naman. How about naman Avogadro's law? Si Avogadro's law naman, it's all about sa mole naman to, sa molar naman to, molecular weight. Okay, sa molar naman to. Okay?
So, from here, ito kasi certain, so ulitin natin, sa Amagat's Law, ito, di ba, may B total ka, ito yung B total, so, yan na natin, ikunin natin Amagat's Law na ito. So, B total, o sabihin natin, B ng air, pwede naman baliktarin yan. So, B ng air, B total, will be equal sa N ng air over N total. Tama? Then, next, is B ng H2O over B total is equal sa N ng H2O over NT. Ayan, parehas na. Okay? Then, B ng CO2 naman. B ng CO2 over B total is equal sa N ng CO2 over N ng total. N total. Okay? So, ayan. Bilis lang. Diba? So, Avogadro's Law naman, same principle din siya nito. Same principle. But, ang mangyayari, ito naman yung equal volume dun sa ideal gases that contain the equal number of molecules at the same temperature and pressure. So, parang parehas lang siya ng Avogadro's Law. Kaso nga lang, ito naman, in terms of, isa lang siya. Hindi siya partial volume. Okay? So, ano lang siya. Sabihin natin, ito yung combination nito. Sabihin natin, ito. Itong portion na to, saka portion na to. So, ayan yung combination yan. So, mawawala yung B total. So, from here, i-ano natin yan, i-ratio natin yan. So, i-ano natin, i-equate natin yan by BT. So, BT will be equal dito sa ano na to. So, magkakaroon ka ng So, transpose mo to doon. Tapos ito transpose mo. So, B ng air, NT over N ng air. Then, dito naman sa kabila, BT will be equal sa BH2O times NT over N ng H2O. Okay? So, ang mangyayari, equate mo yung dalawang yan. So, magkakaroon ka ng formula na in terms of so, mawawala tong NT mo, magka-cancel yan. So, B ng air over N ng air times NT is equal sa BH2O, then NT, and then NH2O. Okay? So, mangyayari is magka-cancel to. Magka-cancel tong NT, NT. Okay? Cancel yan. Kasi nga, equal, diba? Equal volume, equal number of moles. So, mangyayari, yung total volume will be equal, but yung partial volume, yun yung kukumputin natin. Okay? So, B ng air will be remain as, kung B ng air ang hahanapin natin, or irrational natin to, so BH2O is equal sa, so matatranspose yan doon, so N ng air over N ng H2O. So, ito yung tinatawag na Avogadro's Law. So, combination siya ng Amagat's Law. Okay? So, ang mangyayari, kukunin mo lang yung B total. Okay? So, equate mo yung dalawang yun. So, makukuha mo yung pinaka-formula ng Amagat's Law. So, yun lang tatandaan mo. Okay? So, tatandaan, pag Avogadro's, equal, equal NT. NT will be equal. Volume will be equal at a certain pressure and temperature will remain constant. Remain the same. Tama? So, ayan lang. So, So, next natin na topic is all about dun sa ideal gases naman. Sa processes naman tayo na may derivation. Okay? So, kakat ko na to. So, next topic na ulit tayo, ha? Okay.